Kumusta mga katama, kalegal at kamakadiyos? Welcome back sa ating ikapitong episode kung saan pinag-uusapan natin ang mga ugaling Pinoy sa lente ng Biblia. Ang topic natin ngayon, siguradong tatamaan ang marami sa atin, ang pagiging laging late o yung tinatawag nating Filipino time. Ang tanong, walang disiplina sa oras, katumbas ba ay walang asenso? Tara, alamin natin. Sino ba sa atin ang hindi pa nakaranas na maghintay? O kaya naman, tayo yung laging hinihintay? On the way na, pero nasa bahay pa. 5 minutes na lang, pero 1 oras pa ang aabutin. Nakasanayan na natin ito, ginagawa na nating katatawanan minsan. Pero kung susuriin natin, ano ba talaga ang epekto ng Filipino time sa buhay natin? Sa totoo lang, ang kawalan ng disiplina sa oras ay hindi lang simpleng pagiging late. Isa itong refleksyon ng kawalan ng respeto sa oras ng ibang tao. Isipin mo, yung kaibigan mong naghintay sa'yo ng 1 oras sa coffee shop, yung business meeting na na-delay dahil sa'yo, o yung pamilya mong nag-aalala dahil hindi ka dumating sa usapang oras. Ang oras na yun ay hindi na maibabalik. Ang pagiging late ay parang sinasabi na rin nating, mas importante ang oras ko kaysa sa oras mo. Masakit, pero madalas, yun ang mensaheng na ipararating natin. Sa larangan naman ng trabaho at pagnenegosyo, napakalaki ng epekto nito. Isipin mo na lang, paano kapag kakatiwalaan ng malaking proyekto o ng promosyon? Kung sa simpleng pagdating sa tamang oras ay palpak ka na. Ang disiplina sa oras ay nagpapakita ng professionalism, commitment at integridad. Kung wala ka nito, paano ka aasenso? Mahirap umakyat sa hagdan ng tagumpay kung lagi kang huli sa bawat hakbang. Ang mga oportunidad, minsan lang kumatok yan. At madalas, on time sila. Kapag late ka, baka naunahan ka na ng iba. Ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa Ephesians chapter 5 verse 16, simple lang ang bilin, redeem the time. Sa Tagalog, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. Ang oras ay isang regalong mula sa Diyos. Bawat segundo, bawat minuto ay mahalaga. Hindi ito dapat sinasayang. Ang paggamit natin sa oras ay sumasalamin din sa kung paano natin pinapahalagahan ang mga biyayang binibigay niya. Kung sasayangin natin ito, para na rin nating sinayang ang pagkakataong gumawa ng mabuti, maging produktibo, at parangalan siya sa ating mga gawain. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Ang pagbabago ay nagsisimula sa isang desisyon. Kung dating 30 minutes kang late, subukan mong gawing 15 minutes na lang. Kung dati ay hindi ka nag-a-alarm, simulang mag-set ng alarm clock. Magplano ka gabi pa lang, i-estimate mo ang biyahe. Ang pagiging maagap ay isang kasanayan na pwedeng pag-aralan at i-practice. Maliit na hakbang lang araw-araw. Halimbawa, kung 8 a.m. ang pasok mo, i-target mong makarating ng 7:45 a.m. Magugulat ka sa kapayapaan ng isip na mararamdaman mo kapag hindi ka nagmamadali. Ang pagiging on time ay hindi lang para sa sarili mo. Isa itong pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa kapwa. Kapag nire-respeto natin ang oras ng iba, lumalago ang tiwala at gumaganda ang relasyon. At kapag may disiplina tayo sa oras, mas nagiging produktibo tayo, mas maraming nagagawa. At mas malaki ang chance na umasenso sa buhay. Kaya sa susunod na may lakad ka, tandaan mo, ang oras ay ginto, isang regalo mula sa Diyos. Huwag nating sayangin. Let's kill Filipino time and let's be on time all the time. Dahil ang taong may disiplina sa oras ay taong may direksyon at siguradong may mararating. Salamat sa panunood at pakikinig. Sana may napulot kayong aral sa episode natin ngayon. Kung nagustuhan nyo ito, please like, share and subscribe sa Liwaag at Pag-asa TV. At mag-iwan kayo ng comment sa baba, ano ang diskarte ninyo para maging laging on time. See you next week para sa isa na namang makabuluhang usapan. Tandaan, maging tama, legal at makadiyos.